Just wanna show you kung paano natin nakita itong hayop na ito, itong asong ito. Tingnan mo saan nilalagay. Alas 9 na, nandito siya sa gitna ng araw. Ito po ay mainit pag masyadong nainitan. And mababait po itong aso ito. Bata pa lang, kumukulong na nila yan. So I hope kita nyo kung ano ibig sabihin ng animal cruelty. Kaya good morning, pinapakita ko lang po sa inyo ano po yung mga ginagawa ng ating mga kababayan sa mga aso na hindi nila naintindihan kung anong pong ibig sabihin paano mag-alaga ng aso. Unfortunately dito sa Pilipinas hindi po masyadong binibigyan ng yung batas natin sa Against Animal Cruelty Act. So hindi ito masyado pinapansin. So ang mga tao dito sa Pilipinas wala silang pakialam. They are willing to itong aso na to sa kulungan para mainit at mahirapan. They don't treat them very well here sa Philippines. So very unfortunate na may mga ganito pong tao rito, no? And ako po ay nananawagan sa aming mga politicians dito sa gobyerno na sana bigyan ng ngipin ng Animal Cruelty Act dito sa Pilipinas. So I hope na may educate yung mga kababayan natin na hindi naman kailangan ikulong yung aso, kasi yung asong yun sa kasayan, no, hindi naman ako kinagat, hinawakan ko siya. Mostly ang aso pag kinulong mo mas lalo siyang nagiging wild. I hope we get that, no? So hindi naman natin kailangan maging matalino para maintindihan yan. And yung sabi pa sa akin ng mga tao doon, guard dog daw yun. I attended one time a seminar, no, against animal cruelty. Merong isang advocate na sabi niya na paano mo nasabing guard dog yan? Nakatali. Tapos nakalagay sa kulungan. So kung may magnanakaw man dyan, paano niya hahabulin? Di ba? Common sense. Tama naman, di ba? How do you say a dog is a guard dog if you put that dog in a leash, di ba? And put that dog in a cage. So that dog will become more wild. So mas kakagating ka pa ng asong yon, maski amo ka. Kasi nga diniprive mo siya yung kanyang freedom. So you have not treated this dog as your pet, but as an animal. Okay, though it's an animal, don't get me wrong, but you treated that animal cruelly. So without any compassion. I hope na marami sa mga kababayan natin magkaroon ng compassion sa kanilang mga alaga, no? First of all, you don't own that dog. You don't even own that cat. We are just purely managers. So we don't own anything here. God gave us everything to manage. So I'm not being political or religious, but that's a fact. We don't own anything. If we die, we don't carry anything in our graves. So anywhere, kung saan man tayo pupunta na, we won't carry anything. So ang encouragement ko lang sa ating mga kaibigan, please stop putting your dogs or putting these dogs in cages. Meron nga ako nakita rito, pitbull nga yata siya eh. Laki-laki niya kasi ang kulungan niya napakaliit. So paano siya makakakilos doon, di ba? So we are human beings. We should know better. Di ba? God has given you and me a brain to use and for us to apply, di ba? So we are
sabi nga, God has given us authority over animals. If you read Genesis, when God called Adam to name the animals, so we were given authority over animals. Kaya nga tayo, we are called humans kasi we are called to take care of them as well. So I hope na magkaroon po tayong compassion sa mga animals, no? So yun lang po ang encouragement ko sa atin. Please pray that our government would hear yung mga, I don't know, wala akong naririnig. Actually, no one is really advocating against animal cruelty. May mga nakikita kong post, but nothing is happening sa gobyerno natin. The same thing, wala man lang campaign, wala kang makikitang ads, wala kang makikitang advertisement against that. But may mga nakikita lang ako, mga independent animal lovers, yung mga nagre-rescue ng mga pusa, nagre-rescue ng mga animals sa social media. They raise up their own money, they raise money, and I appreciate those people na merong ganong klaseng heart and compassion, no, for these animals. And more than anything else, I pray na God would really touch our hearts, no, to God, we will have compassion. Compassion is not really more evidence sa tao kasi we don't really have that unless God gives you compassion, di ba? So I have compassion for these animals. I am so hurt to see them put in cages. Kung makita nyo nga mamayang alas 12, sobrang init na dyan. Nilipat nila yung kulungan na yan doon sa gitna ng bahay na yon. Ayun, yun siya. Mabait yung aso niyan, hinawakan ko na yan, nakausap ko na yung trabahador dyan, pinakawalan na niyan, hindi naman nangangagat. Sabi lang sa akin, yung may-ari ng asong yan, kinulong na yan dyan daw, bata pa lang siya. So, parang sanay na siya sa ganyan. So, bakit ganun, di ba? Will you put an animal, puppy pa lang siya, sa kulungan? Ba't hindi mo siya alagaan? Di ba? So, tayo, we're given that opportunity to take care of these animals. They will not even live longer than us, di ba? Sometimes nga, tagal na nga yung 15 years. So, I hope, no, na magkaroon tayo ng compassion. Lagi ko siyang uulitin, no. I hope people would realize na we need compassion. Kasi nga, kung may compassion din tayo sa mga more than anything sa tao, paano pa kaya itong mga hayop na to? They cannot defend themselves. So, they need people like us to help them and defend them for cruel people. Kasi these are cruel people. Kung di ka cruel, why will you put that animal in the cage, di ba? So, may isa pa nga rito, isang katutak yung animal, yung aso niya. Di ba? Halos lahat nakakulong. Almost 4 years ko na siya nakikita ron. I don't know, di nga nila pinapakawalan man lang para palakarin, di ba? So, that's really cruel Kung isip mo in the dictionary, vocabulary, anong ibig sabihin ng cruel? Yan, yun na yun. Kung ano yung pinakita ko sa inyo. And I hope our government would see it, no. And I know maraming problem ang government natin. We need to keep on praying for our government. But still, our government, I hope people would really rise up, and speak up as well. Ayun lang, gusto ko lang i-share sa inyo itong burden ko. I just want to share that. I hope marami po mga animal advocates na who care for animals and who love animals as well, di ba? Ayun lang. Have a nice day and God bless you all. Bye.